Yan, salamat po sa ating special number. Minsan pa palakpakan po natin. Okay. Yan, di na po tayo magpapakatagal. Tayo po mag-aaral na ng salita ng ating Ama. And let us open our Bible in 2 Kings chapter 17, reading from verse 22 hanggang verse 28. Yan, salamat po at magandang setup ng mic. 2 Kings chapter 17 verse 22 hanggang 28. Babasahin ko na lang po at sundan niyo na lang ng inyong paningin. At ganito ang ating matutunghayan. For the children of Israel walk in all the sins of Jeroboam which he did. They departed not from them, until the Lord removed Israel out of his sight, as he had said by all the servants, the prophets. So was Israel carried away out of their own land to Assyria unto this day. So, ang Israel, natanggal, na-evict sila doon sa land of promise. Verse 24, And the king of Assyria brought men from Babylon, and from Cuthah, and from Alva, and from Hamath, and from Sepharvaim, and placed them in the cities of Samaria instead of the children of Israel. So, pagkaalis ng Israel dun sa kinalalagyan nila, ang pinalit, mga hindi taga-Israel. Okay? So, let's be clear on that. And they possessed Samaria and dwelt in the cities thereof. Dun sila tumira. So, it was at the beginning in their dwelling, so they started to live, to dwell, that they feared not the Lord. So, hindi sila natakot sa Panginoon. So, amazing word kasi nga, hindi naman sila tagasunod ng Diyos. But, somehow, the Bible tells us na para ba kinakailangan nila yung gawin. Bakit kaya? Tingnan natin. Therefore, the Lord sent lions among them. Okay? So, may mulo siyang lion in Ginu. Bakit kaya? Which slew some of them. Nagpapatay sila. Wherefore, they spake unto the king of Assyria, saying, The nation which thou hast removed and placed in the cities of Samaria know not the manner of the God of the land. Therefore he had sent lions among them, and behold, they slay them because they know not the manner of God of the land. Yung pala yun. Kasi hindi nila kinilala kung anong klaseng Diyos na nananangan doon sa lugar. Then King Assyria commanded, saying, Carry thither one of the priests whom he brought from thence. So, ang solusyon, kunin yung saserdote na nakakaalam kung paano mamuhay dun sa land. Which is, pinalayas nga sila kasi hindi sila namumuhay ng ganon. Di ba? So, ang gagawin ng priest na ito, na taga-Israel, na nasa Babylonia ngayon, binalik uli sa Assyria, siya yung magtuturo doon sa mga pumalit sa kanila about the fear of God. Ayun, no? Okay? Carry thither one of the priests whom you brought from thence, and let them go and dwell there, and let them teach, tuturuan, the manner of God of the land. Then one of the priests whom they had carried away from Samaria came and dwelt in Bethel. Remember, Bethel means house of God. Bet, house, El means God. So, house of God. And taught them how they should fear the Lord. It is a crazy story kasi nga, the very thing na kung bakit sila napalayas, kasi nga wala silang takot sa Diyos. So ngayon, pumalit, walang takot sa Diyos. Ngayon, ang magtuturo, yung mga pinalayas, patungkol sa pagkatakot sa Diyos. Kayo, natatakot pa kayo sa Diyos. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Hiningi po namin na minsan paturuan niyo po kami. As we study your word, Father, open our hearts and our minds so that you may understand, and at the same time, Lord, ay sa buhay po namin ang bawat salita na aming pong papakinggan ngayong gabing ito. Salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. The manner of God of the land. Napakasimpleng title. Galing yan doon sa binasa po natin.
the God or the manner of God of the land. Now, you have to understand, mga kapatid, obedience is one of the key, okay, for the blessing of God. Ulitin ko, ang pagsunod ang isa sa susi sa pagpapala ng Diyos. Ang pagsunod din sa Panginoon ang susi para mapanatili ang pagpapala ng Diyos. Naiintindihan niyo po ba yan? Ulitin ko, para magkaroon ng pagpapala, kinakailangan sumunod. Amen? Ngayon, para manatili ang pagpapala, patuloy kang susunod sa Panginoon. Because the obedience to God, okay, yung pagsunod natin sa Panginoon, that what keeps blessing. Amen? Actually, the idea is very simple. Kahit sa pangtaong pananalita, ang mga masunurin na tao ang siyang nagtatagumpay at pinagpapala. Kahit saang aspeto yan. Magulang ka man, di ba? Employer ka man, teacher ka man. Sinisigurado ko, yung mga masunuring tao, hindi mo pinapabayaan. Bakit? Mabait eh. Di ba? Kahit na walang hingin na anuman yan sa inyo, kung nakikita mo yung katapatan sa pagsunod, walang dahilan para hindi mo bigyan ng pagpapala ang mga taong ito. Ganon din sa Diyos. Now, dito sa pagkakataong ito, sabi ko nga, chapter 17 is one of the key ideas for us to learn kung bakit pinalayas or humantong na sa pinakasagad ang Diyos. Kung bakit niya hinayaan na lang ang bansang Israel. Now, if we go back, okay, sabi sa verse 8, and walk in the statutes of the heathen. Ang sabi po dyan sa verse 2. Sa verse 8. Ayun o. And the Israel walk in the statutes of the heathen. Take note, when we talk about the word heathen, these are the people who live without God. Or they don't believe in God, so they live in the opposite of believing in God. Amen? So, yung godly, lumalakad na makadiyos sa pamumuhay. Now, when you are walking, okay, in the ways of the heathen or the statutes of the heathen, opposite po yun. So, pag lumalakad ka oppositely, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ang simple lang eh. Sumunod ka, pagpapalain kita. Hindi ka sumunod, walang pagpapala. Malaya kang pumili. Actually, hindi na mamilit ang Diyos eh. Ngayon, nasa sa inyo kung gusto nyo ng pagpapala o hindi. Pero imposible, nagugusto mo yung pagpapala na sumusuway ka sa Diyos. That is so impossible. Imposible na gusto mo na mataas sa grade, hindi ka nag-aaral. Tama? Tama? Imposible na gusto mo magpapayat, pero nilalantakan mo mga chichirya. Imposible yun. Tama ba? It's a simple logic, tama? Now, gustong mangyari kasi ng Panginoon sa atin na maisip natin ito, kaya nga ang Diyos, lagi ho siya nagpapaalala. At in fact, hindi ho nagkamali ang Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang paalala. Kung makikita nyo, verse 13, ano ang sabi dyan? Yet the Lord testified against Israel and against Judah by all the prophets. The word testify, sinasabi niya, oy, yung pamumuhay nyo hindi tama, ayusin nyo. Saka makakakita na ang Diyos, pag sumunod ka, pagpapalain ka, and pag nagkamali ka, papaalalahanan ka pa niya. Ang tawag doon, habag. Amen? Ayan o. And by all the seers, saying, turn ye from your evil ways, and keep my commandments and my statutes, according to all the law which I commanded your fathers, which I sent to you by my servants, the prophet. It's very simple. Sumunod ka, pagpapalain ka, magsasawa kayo. Okay? Nang kakapaalala. Ngayon, kung ang pamumuhay mo ay hindi ka nakakaranas ng katagumpayan dahil hindi ka sumusunod, alam mo yun, walang dapat sisihin kundi ikaw at ikaw lang. Hindi sumusunod eh. It's a simple logic. Huwag kang umakto na parang ikaw pa yung biktima sa kasalanan na ikaw ang gumawa. Huwag kang umakto na ikaw ay aping-api
na ang salarin ay ikaw din naman. Ang tawag doon, kamangmangan. Amen? Dinadaya mo ang iyong sarili. So what happened to Israel, as you can see here, napuno na yung Panginoon eh. Okay? Kaya nga, kung makikita nyo dyan, sa verse 18, tingnan natin Therefore, the Lord was very angry with Israel. Tanong, tama ba to? Oo. Saan ka makakita, sumunod ka, I will bless you. Hindi ka sumunod, hindi kita pagpapalain. Sige, nasa iyo naman yun eh. Ang problema, ano nangyari? Hindi lang sila basta hindi sumunod sa Panginoon eh. Pinili pa nila yung kalaban ng Diyos. Sige nga, sino matutuwa dun? Kung mananampalataya ka kay Kristo, nasa sa'yo naman kung susunod ka o hindi. Pag di ka sumunod, okay lang, sige. Pero sana, huwag kang magre-reklamo pag di ka pinagpapala ng Diyos. At huwag ka rin sana magre-reklamo kung papaluin ka ng Diyos kasi mali yung ginagawa mo. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng ang Diyos ang susunod sa iyo. Nakikinig mo ba? Hindi pwede na para bang baliwala lang sa iyo ang pabayaan ng gawain ng Panginoon. Hindi, okay ka pa sa Diyos. Hindi pwede yun. Ayaw ng Panginoon sa iyo. Nakikinig ba kayo? Kasi parang pinapakita ng mundo ngayon, lalo sa ibang mananampalataya, na parang bang okay lang pabayaan ang gawain ng Panginoon kasi nasa Bible naman eh. Di ba? Sabi sa Hebrews 10:25, meron na banggit doon, nagaya ng ginagawa ng ilan. Ibig sabihin, nagaya ng ginagawa ng ilan, hindi mo natutuwa yung Diyos doon. Hindi po yun option sa inyo na para bang, pwede naman pala ako hindi mag-attend. Hindi po ganun yun. Pag hindi ka nag-attend ng gawain ng Panginoon, nagkakasala ka. Simple as that. Siyempre, hindi naman natin din nalilimitahan sa pag-attend lang. Sana maging malinaw. Amen? Kasi yung level dapat ng spirituality tumataas. Ngayon, kung nag-a-attend ka naman, dapat ayusin mo naman ang buhay mo. Kapag wala nakakitang tao, dapat malinis ka pa rin. Hindi dahil nagpupumilit ka malinis. Hindi mo kaya maging malinis sa sarili mong kakayanan. Hindi, depende ka sa Diyos. You will always depend on God. Okay? You will always depend on God. So the Lord was very angry with Israel and removed them out of His sight. Alam mo yung term na yun, out of His sight? Ayaw ka na makita ng Panginoon. Hindi dahil trip yun ng Diyos. Ikaw yung nauna eh. Diba? Pilit kang binabalik ng Diyos, pilit mo siyang inaayawan. Ano gagawin ng Diyos? Sasaksak niya yung sarili niya sa'yo? Sino bang Diyos? Amen? Although we're talking about Israel, remember, Israel is different from the church. Pero dito natin makita yung anong klaseng karakter, anong klaseng pag-ibig, anong klaseng biyaya, anong klaseng awa, meron itong Diyos sa pinaglilingkuran natin. Amen? So, nandoon po yan. So, out of His sight. Okay? So, tuloy-tuloy yan. Verse 20, and the Lord rejected all the seed of Israel and afflicted them. Pinalo. Natural, anak niya itong mga to eh. Okay? And delivered them into the hands of the spoilers until he had cast them out of His sight. Tandaan niyo, pag sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos. Ang Israel kasi gagawin ganito. Dineclare, nagkasala kayo. Dahil ayaw nila ng palo, ang gagawin nila, madalas nilang ginagawa, sige, susunod na kami sa Panginoon. Pero yung pagsunod nila, hindi dahil sa may takot sila sa Diyos. Takot sila sa parusa. Magkaiba yun. Nakikinig mo ba kayo? Kasi yung takot ka sa parusa, pwede mong ulit-ulitin eh. Kasi ang Diyos naman, nagpapatawad eh. Pero ang totoong repentance, ang totoong pagsisisi, kinikilala mo yung karakter ng Diyos na nasaktan mo siya. Amen? You have desecrated, you have, alam mo yun, dinumihan mo yung relasyon mo sa Panginoon. So ano nangyari? Until He had cast them out of His sight. Ngayon, we will jump sa verse 24. So ano nangyari? So tatanggalin na. Okay? Tatanggalin na ng Diyos o anong ginamit kong term kanina?
in-evict sila ng Panginoon dun sa lupain ng pangako. Although, usapan ng Diyos at ng Israel yon, na kapag nagtapat ka, bibigyan kita ng lupa. Remember the promise? The Abrahamic promise, naalala niyo yun? Amen? So, dadalhin sila sa isang lugar. Ganun lagi ang Panginoon eh. There's always a destination. There's a direction. And then God will give provision. And a difficult promise na para bang sa paningin ng tao nakapaligid, imposible, pero dahil naglilingkod ka sa Diyos, ito yung katunayan na meron kang Diyos. Remember si Abraham, nung sumunod siya, anong wala siya? Wala siyang anak. Imposible magkaroon siya ng anak. Anong ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng anak. So dito, binigyan sila ng lupa, and then, nagkasala sila, sumagad na sa kanilang, ang Diyos, okay, doon sa pinakakasalanan ng Israel. So, ano nangyari sa 24? And the king of Assyria, o 23, and until the Lord removed Israel out of his sight. Okay? And he had said, by all his prophets, so was Israel carried away out of his own land to Assyria unto this day. Remember, ang nag-captive sa Israel, Assyria. Sa Judah naman, ang Babylon. Huwag yung kakalimutan yan, ha? Okay? Very pivotal yan. Okay? So dito, sa 24, and the king of Assyria brought men from Babylon. So wala nang kahit sinong Israelita dun sa lupain nila. Bakit? Nagalit ng Diyos eh. Amen? Ulitin ko. Gusto nyo ng pagpapala ng Diyos? Sumunod. Gusto nyong manatili ang pagpapala ng Diyos? Sumunod. Yung magkaroon at manatili, dapat tuloy-tuloy. Tatandaan nyo, hindi ito ginawa ng Diyos para mag-focus yung Israel doon sa binigay niya. Because that's not the reason why He gave, alam mo yan, a land and freedom sa Israel. Nangyari ang lahat ng ito because of their relationship to God. Sana hindi mawala yung kaisipan na yan sa mga isip po ninyo. Na kung bakit tayo pinagpapala, hindi naman karapat-dapat. Wala namang naging karapat-dapat sa pagpapala eh. Kung bakit tayo pinagpapala, nang dahil sa Diyos, sa karakter niya. Ano yun? Mabiyaya, mahabagin, mapagmahal. Hindi sumisira ng pangako ang Diyos. So ano nangyari? So tuloy po natin. And place them in the city of Samaria, okay, instead of the children of Israel. Sabi ng 24. Ayun o. Ano-ano mga lahi ito? Babylon, Kuta, Ava, Hamat, Sepharvaim, and they are in exchange sa mga tao ng taga-Israel. Nagigets niyo? Amen? Tandaan niyo, ano yung pagpapala? Pag sumunod sila sa Panginoon, makakarating sila sa lupain ng pangako. Ba't sila natanggal? Kasi hindi sila sumunod eh. Tama? These people are in place of supposed to be the people na pinangakuan ng Diyos. Bakit hindi napanatili yung lupain? They disobey. Nakikinig? Tuloy. And possessed Samaria and dwelt in the cities thereof. 25. And so it was in the beginning of their dwelling. Pakilagay nga sa Tagalog. Sabi dito, ganito. So, nung nagsimula silang tumira, okay, to dwell, pagtahan, na hindi sila nangatakot sa Panginoon. Now, I want you to notice this one. Remember, when we talk about holiness, it means separated to God. Okay? Inilaan sa Diyos. Separated, hiwalay. Yun lang ibig sabihin ng holy. Kapag holy ka, separated ka to the world. And you are separated to God. Hiniwalay ka sa mundo, sa ganon sa Diyos ka lang. Amen? Actually, ang pangit ngayon, when we talk about holiness, ang tinuturo lang, you must be separated from the world. Actually, dapat ang idea natin, we are separated to the Lord. So meaning, para lang tayo sa Kanya, kaya tayo nahiwalay. Amen? We are separated from God. We're holy. Separated for God, for that matter.
Anything holy belongs to God. We are holy people. Amen? Pagmamayari tayo ng Diyos, kaya ka nga pinapala, pagpasaway, kasi hindi na sa'yo yung buhay mo eh. Sa Diyos na yan. Tama? Naniniwala ba kayo na ang buhay niyo hindi na sa inyo? Sigurado kayo? Galatians 2:20, anong sabi dyan? Galatians 2:20, ang ganito pa ang sinasabi. For ye are crucified with Christ. Okay? Hindi na, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life is now I live in the flesh. Okay? Yung buhay mo ngayon, hindi na sa'yo, kundi saan? I live in the flesh. I live by faith of the Son of God sa mamagitan ng pananampalataya of the Son of God who loved me and gave Himself for me. 1 Corinthians 6:20, anong sabi doon? For ye are bought with a price. Binili ka ng may halaga. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which is God. Wala yan sa Tagalog eh. Mas kumpleto yan. For you are bought with a price. Binili kayo na may halaga. So pag binili ka, hindi ikaw sa'yo, kundi sa Diyos ka na. Tama? Tama? So ibig sabihin, kung bakit nabubuhay ka pa rin, pinagkatiwala lang sa yung buhay mo ngayon. Pero hindi na yun sa'yo. Kasi gagamitin niya ng Diyos para sa ikalulwalhati niya. So kapag hindi nalululhati ang Diyos sa buhay mo, ano gagawin ng Diyos? Aba, ayusin niya yan. Kaya namamalo ang Diyos. Amen. Tatandaan nyo, ang palo hindi laging sakit. Ang palo hindi laging kamatayan. Buo ngayon. Pero ang tunay na palo, kahit marami kang pera, malungkot ka pa rin. Kahit marami kang barkada, alam mo yun, lonely ka pa rin. Kahit na nasa magandang lugar ka, wala ka pa rin kapayapaan. Those are the kind of idea, principle, na kinakailangan nun natin tandaan. So, let's go back. So, nangyari, nung nalipat na itong mga taong ito, because the place kung saan sila nandoon, ang tawag dyan, Holy Land. By the way, yung hawak ninyo, Holy Bible. Let me share to yung ginagawa ko. Ako, naging principle ko, hindi ko pwedeng hawakan ito na hindi ako nagugas ng kamay. Hindi ko siya pwedeng patungan ng kahit na ano. Di ba, sapatos, o ng ibang libro. Although sa akin lang, para bang ang dating sacrilegious. Bakit? Salita ito ng Diyos eh. Tapos makita mo lang, andyan lang, naiwanan, alikabukan, no? Holy Bible yan. Nagiging makapangyarihan salita ng Diyos kapag ating binabasa at sinasabuhay. I know, it's a book. Pero pambihira naman. Salita ito ng Panginoon. Ingatan naman natin. Holy Bible. Holy people. Actually, the Israel are holy people. Kaya nga pinalo eh. Now, yung lugar na pinagdalhan sa kanila, Holy Land. Okay? So, you must understand, ano sabi dyan? Okay? Sa 25, that they feared not the Lord. It is a requirement. Kasi walang pagmamayari ng kahit na sino sa Diyos yan. Kasi gustong paunawa ng Diyos ng Israel kung ano yung pinakawalan ng Israel at sa kalaban nila kung ano yung iniwan ng Israel. Nagigets ninyo? Nagigets? Okay, let's dive in pa. Okay? So yun na nga. They feared not the Lord. Therefore the Lord sent lions among them and slew some of them. Imagine yun. Siguro meron silang mga magician, wizard, sorcerer. Siguro naiintindihan nila yung mga bagay patungkol sa Diyos. Ganun talaga eh. O sabi nila, naku, hindi basta-basta yung tinitira na may nagalit na Diyos. Yung Diyos ng Israel.
Inivict niya yung mga tao doon. Ngayon, kayo, umayos kayo. Okay, kinakailangan, karoon kayong takot sa kanya. Problema, hindi nila alam paano. Natural, kasi nga, hindi lang basta lupain yung kanilang inagaw. They are actually, we can say, in the presence of God. Kasi nagalit ang Diyos eh. Bakit? Hindi nila in-acknowledge ang Diyos. Huwag mo na i-acknowledge yung Israel kasi kung wala naman yung Diyos, wala din yung Israel eh. Pero dapat kinakailangan i-acknowledge ng mga kalaban na ito kung sino yung Diyos ng Israel. Amen? O, tuloy natin. Wherefore they spake to the king of Assyria, the nations which thou hast removed, which is the Israel, and placed in the city of Samaria, yung mga kalaban, know not the manner of God of the land. Hindi nila kilala, hindi nila alam kung paano sila mabubuhay doon sa lupain na pinagdalhan sa kanila. So meaning, there's a purpose in everything, even to the land na pinagdalhan sa kanila. Na ang gagawin ng Israel, na kapag nakamtan nila ang lupain ng pangako, wala silang gagawin kundi i-declare ang kabutihan ng Diyos. Amen? Eh, hindi nila ginawa. Natural, palalayasin sila. Ngayon, gustong paunawa ng Diyos sa Israel sa mga bagong taong ito, which is the kalaban, the enemy, na yun yung nangyari, hindi nila kinilala. Okay? Kumbaga, pwede ba magpasintabi kayo? Galing, no? Tandaan nyo, natalo ng mga kalabang ito ang Israel. Hindi ang Diyos ng Israel, ang Israel. What's the difference? Nung lumaban ng Israel, hindi nila kasama ang Diyos. Natural, talo sila. Pero hindi na tatapos dun eh. Because this is a holy land. Alam mo yan? Although the Spirit of the Lord, alam mo yan, pwedeng manatili o hindi. Pero isa lamang sigurado dito, pagmamayari ito ng Diyos and He will stay. Okay? So, nangyari, know not the manner of the God of the land, therefore, He hath sent lions among them. Yan ang sabi dyan. So, anong solusyon? Okay? Solusyon nila, verse 27, the king of Assyria commanded, saying, carry thither one of the priests whom he brought from thence, and let them go and dwell there, and let them teach that the manner of the God of the land. Imagine niyo yun, pinalayas. Bakit? Eh, hindi sila namuhay na maayos eh. Ngayon, pinapabalik ang isang tao mula sa Israel na nandoon sa malayong lugar para turuan sila ng pamamaraan ng Diyos. Para ipamukha sa Israel, yan yung ginawa ninyo. Kasi ano sabi doon? Balik tayo sa verse 8. Because they have walked in the what? The statutes of the hidden. Lumakad sila na parang walang Diyos. Eh, yung nasa lugar nila ngayon, mga walang Diyos. So, ipapakilala nila. So, ang masaklap ngayon, parang sampal to sa Israel. Pinalayas na kami. Ngayon, tuturuan namin kayo paano magtatapat sa Diyos. Hello, nakikinig ba kayo? So, yun ang nangyari dyan. Then, one of the priests, sabi ng 28, whom they had carried from Samaria, came and dwelt in Bethel and taught them how they should fear the Lord. That is so crazy. Posible kasi ang dami-dami nating alam, pero hindi mo na nasasabuhay. Pwede naman sila magturo talaga eh. Kasi naging sistema na ng pamumuhay. Kaya maging maingat kayo na yung mga ginagawa na natin sa church, ginagawa lang na walang pangunawa. Hindi, ba't tayo gumagawa? Ba't tayo nagbabasa? Ba't kayo nag-a-attend? Talungin lagi yung sarili ninyo. Isipin nyo lagi may kasama kayong bisita. Kaya dapat gawin, magdala tayo ng bisita. For you to explain to them kung ano yung nangyayari. Kung tatanungin kayo, bakit tayo nag-offering? Ba't tayo nagbabasa ng Bible? Ba't tayo nagme-memory verse? Ba't tayo nakikinig ng mensahe? Hindi ito programa lang. Kaya nga, hindi ko alam kung sa Arayat ko sinabi, kung sa Subic, one of the dangers of the churches today na nakocommit, okay, nakasalanan ng mga church, alam niyo kung ano? The sin of familiarity. You are so familiar with the system, wala na lang sa inyo. Common eh. Have you ever experienced na napunta kayo sa isang lugar, tapos, all of a sudden, manarinig ko, umuuning ibon. Ikaw naman, tuwan-tuwa, may mga ibon dito. Pero yung mga taga ron, dahil sanay na, wala lang sa kanila yon. Pero ikaw na bago pa lang, ay,
Grabe, ang ganda. Wow, wow, wow. Sana lagi nating hingin sa Panginoon yan, no? Amen? Na lagi tayong maging bago sa biyaya ng Panginoon. Meaning to say, as if lagi nating hinahanap na, that for the first time na unawaan natin, yung na-enjoy natin yung gawain ng Panginoon. Kasi pag dumating sa punto na pinagmamatigas mo ang puso mo, kahit na anong ganda ng gawain, kahit na anong ganda ng mensahe, anong ganda ng awitin, dahil malayo ka sa Panginoon, wala nang dating. Wala na. Wala na, as in, nada, zero. Ano bang nangyari? Tatlong bagay. Dito pa tayo papasok. Number 1, they have forgotten the promise received. That is number 1. They have forgotten the promise received. We're talking about the Israelites. Okay? Kasi nga, ang title, diba? The manner of the God of the land. Nakalimutan nila yon. Sila mismo na talagang na dapat nagpapaalala sa kanilang mga sarili ng mga bagay na dapat nilang isabuhay, na dapat nilang iwasan, na dapat po nilang, bigyan ng kalulatian sa Diyos, sila yung nakalimot. They have forgotten that it is only by the promise of God kung bakit sila nandoon. Yun yung tinanggap nila. So sa mananampalataya, kung bakit natin na-enjoy ang paglilingkod natin sa Panginoon, nang dahil sa kaligtasan. Kinakailangan natin alalahanin paulit-ulit. Kaya hindi napansin, sa armor of God, para hindi makalimot, anong lalagay? Helmet of what? Salvation. Bakit salvation? Hindi mo dapat kalimutan yun eh. Kaya pala, ang nandito, ulo, yung ating memorya. Mga bagay na dapat nating alalahanin. Mga bagay na dapat nating tandaan. Ano yun? Yung pagliligtas ng Diyos. Actually, hindi nakalimutan nila eh. Sa Israel tayo yung pagliligtas ng Diyos. Tingnan natin kung paano nagtampo ang Panginoon. Tingnan niyo in verse 7. For so it was that the children of Israel have sinned against their God, which had brought them out of the land of Egypt. Nakalimutan nila yun. Kasi during that time, it is so impossible for Israelite to get out of the grasp of the Egyptian. Walang any power na pwede makapagpakawala sa kanila. Kaya bakit nangyari yon? Kasi nagpapakilala ang Diyos na kung wala ang Diyos, walang magagawa ang Israel. Ganon din sa atin. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Sabi kasi from under the hand of Pharaoh, the king of Egypt, and had feared other gods. They have forgotten the promise. So ngayon, kayo, baka mamaya nakakalimot na kayo. Kung bakit kayo umaalis sa gawain, umaalis kayo sa, sa mga bagay na inilagay kayo ng Panginoon. Kaya hindi natin masyadong hina-highlight ang ministry per se. Kumbaga, relationship muna sa Panginoon. Kapag tama ang relasyon mo sa Panginoon, pwede mo nang i-involve yung sarili mo in the ministry. Kasi ginagawa ng iba, dali mo na sa ministry para mapalapit sila sa Diyos. Hindi mo tama yun. Walang ibang mas maganda dapat sa paningin ng bawat isa sa atin, kundi ang katangian ng Diyos. Ibig sabihin, kaya ba kayo nandito dahil may youth fellowship lang tayo? Ngayon, kaya ba kayo nagiging faithful sa prayer meeting dahil ang pastor niyo, alam mo yun, naging estudyante at alam mo yan? Pwede maka-encourage yun eh. Pero sana, maging ilaw po ito para mas makita natin ang Diyos. Di ba? And habang napapalipit po tayo sa liwanag ng Diyos, na ipapakita natin sa lahat, sa ating mga na-influensyahan, sa mga nakapaligid po sa atin, kung ano yung ganda ng paglilingkod po natin sa Diyos. Kasi pinangako ng Panginoon sa atin yan eh, na sa anumang aspeto, sa anumang bagay, hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan ng Diyos. God will never forsake us. God will never leave us. Naniniwala ba kayo doon? Dapat, alam mo yan, may paglaling. Sa bawat aspeto. Pag tumatayo ka dito, alam mo yan, hindi ito, don't get me wrong ha, pag kayo nagpapasalamat, pasalamat lang. Hindi ito kagaya ng therapy session.
Na dito ka naglalabas ng sama ng loob. Kumbaga, nandito ka bilang saksi sa kabutihan ng Diyos. That's why you itemize. And then you give reason, bakit mo pinagpapasalamat yan? Amen? Don't get me wrong, ha? Ang pananalangin, bagamat humihingi tayo, hindi yan ang buod ng panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Kasi kahit hindi mo sabihin yung pangangailangan mo, alam ng Diyos eh. Alala ko tuloy yung mga dati naming ka-fellowship nun, no? Prayer meeting kami nag-attend nun eh. Sabi niya, ang panalangin ay parang kamay ng Diyos. Na kapag nanalangin ka sa Diyos, nahawakan mo yung kamay niya at kaya mong kontrolin ang bawat bagay. Galing. Hindi ganun ang panalangin. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, although may pangangailangan at dapat naman nating ihingi, sabi ko, hindi nakikits nyo? Hindi sumisentro doon. Dapat sumisentro ang panalangin natin, yung nakakausap natin siya. Ano ba yung mga bagay na pagkukulang na dapat nating ayusin? Paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo, kung magiging totoo tayo sa pananalangin, ano nga uli naman ang panalangin natin? Paghingi ng tawad at pasasalamat sa Diyos. Minsan yun na nagiging kulang pa nga eh. Sa totoo lang. Kaya every Monday, ang ginagawa nyo dapat, personal prayer. Hindi ka mananalangin ng ibang tao. Ikaw lang. Sa ganun, marinig ng lahat, ito pala yung panalangin niya. Actually, wala pang ibang gumagawa nun. Tayo pa lang gumagawa nun. Ang personal prayer, ginagawa yan personal. Pero dahil, alam yan, gusto natin marinig ang bawat isa, kumbaga, we intercede. Diba? Kumbaga, we encourage one another as ikaw, you pray to God, na hindi lang ang Diyos na nakakarinig. May mga kapatiran na nakakarinig kung ano yung nasa puso mo na hiningi mo sa Panginoon. Ngayon, kung makulit ka, meron naman Friday. Doon, pag-pray mo lahat. Lahat. Pati si Aling Simang na may mabahong kilikili, panalangin mo. Pero yung Monday, ikaw lang. Amen? Magkaiba ang selfish prayer sa personal prayer. Pag sinabi kasing selfish, kumbaga, yung gusto mong mangyari, ang gusto mo lang ipag-pray. Pag sinabing personal prayer, the purpose is for you to talk to God. Kaya minsan mahaba ang pakikipag-usap na yan. Personal lang dapat. Amen? Huwag mo nang isali si Robin Padilla. Si Bong Revilla. Isali yun. Sa Friday mo siya ipag-pray. Amen? Akin natawa. Parang ayaw nyo kay Robin We're not into politics. Pangalawa, okay, so sabi natin, they have forgotten the promise received. Pangalawa, they have forsaken the personal relationship. They have forsaken personal relationship. Again, makikita niyo po dyan kung bakit sila pinalayas kasi nga, daming influence. Alam nangyari, hinayaan nila ang kanilang bakod, they let their guard down, and they are open to receive anything and everything under the sun. Parang sa panahon natin ngayon. Hindi kayo nagiging aware. Pati sa entertainment, bukas na bukas kayo. So kapag ang entertainment patungkol sa mga bading-bading, tuwan-tuwa ako ngayon. Pag yung bading may magandang sinabi, oo nga. Ngayon, ipa-follow mo ngayon yan. Totoo, ganun nangyayari. Kung bakit masyadong kumawala ng gusto ang LGBT community, sa mundo na yan ngayon problema na ang mundo kita yung boxing, si ano? Yung pangalan ko nun? Yung boksingero? Imane? Basta yung Algerian ba yun? Kasi nangyari ganito, litong-lito na sila
ni-raise kasi yung babae na merong XY chromosome. Pag XY, kahit ano pa yan, lalaki yan. Tanging ang babae, XX chromosome lang. Ang nangyari kasi dyan, nalito sila. Para ang case yata, may dalawang kasarian itong si Imani. Hindi ko alam kung ano yung pangalan eh. Meron siyang kasarian ng babae, kasarian ng babae. Pero according dun sa kanyang structure, DNA structure, ang meron siya, XX. XY. Nalito na ako. Hindi ako nalilito na. Kalito kasi. So ngayon, pinaglalaban ngayon. Actually, 3 yan na nasa Olympics ngayon. Okay, yung isa, laglag ka agad eh. Ewan ko siguro dahil black. Yung isa, isang Taiwanese. Tapos itong Algerian yata. Litong-lito na sila. Now, kung bakit ko sinisingit ito, if you let your guard down, malilito ka din eh. Kala ko ba, nakako ng Diyos, ba't ako pinagpapala? Ganun ang issue eh. Paano, ligaw-ligaw ang lakad ng Israel? They let their guard down. Pinangunahan ng puso. In short, na in love sila sa mga hindi taga-Israel. Which is ang commandment ng Lord, no. Ano sabi ng Israel? Yes, I'm in love. Heart, muama, chup. May masama ba sa pag-ibig? Walang mali sa pag-ibig. Tipong ganyan linyahan. They are so influenced that later on, hindi na nila paunti-unti na silang nalalayo. Yung mali, tama. Yung tama, mali. Ang gulo, ang lito. Pero tatandaan nyo, kahit nangyayari ito, nagpapaalala pa rin ng Diyos. Baka nalilito ka ngayon. Ang magulang, baka nalilito rin kayo. Kailangan talagang marubdubang panalangin dito eh. Ano ba? Pangangailangan paglilingkod. Diba? Kasi nakikita ng mga anak yun eh, mga bata. Sa trabaho, pwede mag-overtime eh. Trabaho, bawal ang malate. Bakit kay Lord? Pwede. Ang malate. The level of spirituality, meron dapat progression na tinatawag. Meron yung moving up. May paggalaw. Sabi ng kasabihan sa Pilipinas, galaw-galaw baka ma-stroke. Tama? Maraming Kristiyano ngayon, stroke na. Ginalo. Hindi, totoo. Andiyan ka. Hanggang nawala. Tandaan nyo, hindi ito pagpaparinig para takutin ho kayo. Kasi una pa lang, meron na kayong sari-sariling desisyon eh. Ito ay paalala kung susunod ba kayo o hindi. Kung palagay ninyo, pinabayaan kayo ng Diyos, ito iwanan ninyo. Nagpabaya ba ang Diyos? Kayo makasasagot nun. Ang Diyos ba nagpabaya o ikaw? Nasa sa inyong sagot. They're so influenced by the lifestyle na inggit. Kasi parang sila yung totoo kasi yumayaman eh. Yung nakakalungkot doon. Diyan ko din iniingatan na aking puso. Especially sa paglilingkod. Madali kasi makadaya yung madami kang member, madami kayong ministry. Lalo pag ang ministry mo naka-online, parang totoong very active lahat sa Diyos. Ayoko magpabulag dun eh. Ang lagi kong tanong, gaano ka totoo? Hindi dahil gusto ko maging skeptical, para hindi mas magaling sa amin. Hindi yun eh. Basta ang goal natin, tayo, habang di pa bumabalik ang Panginoon, magtapat tayo ng totoo sa paglilingkod sa Diyos. Amen?
Mukhang inantok na kayo. Sige. Finally and last. So, they have forgotten the promise received. They have forsaken personal relationship. And number 3, they have fornicated God's present reminder. Okay? They have forgotten God's promise received. They have forsaken God's personal relationship. They have fornicated God's present reminder. O yung kasalukuyang paalala ng Diyos. Okay? So sabi sa verse 12, balik ho tayo. Okay? For they serve idols, whereof the Lord had said unto them, ye shall not do this thing. Pinaalalahanan sila ng Panginoon. The word fornication, it means you are having sex outside of marriage, but you are doing that consented by the two. Kasi pag hindi consented, ang tawag doon, rape. Pero bakit ginamit yung term na yan? Napakababoy naman, pastor. Totoo ho, kasi naman talaga, baboy ka naman. Na kapag ikaw, meron kang Diyos, tapos, alam mo yun, inuuna mo yung mundo. Na ang mundo, ginagawa mo ng Diyos. Amen? At ang masaklap, merong mga mananampalataya, nandoon na sa kamunduhan, but they are in denial na nasa mundo sila. And they're thinking it is totally safe. Libangan lang naman ng TikTok. Anong masama doon? Grabe naman kayo. Pwede naman pagkakitaan. Yung mga tipong gano'ng linyahan. Grabe naman kayo. Ano naman kayo kung hindi Christian? Pangalan naman niya, Christian. Mas mabait pa siya sa Christian. Wow. Yang mga ganyang klaseng katwiran, hindi naman sa, ewan ko lang ha, talagang patuloy nating ipanalangin sa Diyos, bigyan tayo ng pangunawa. Ano ba mas magandang term? Discernment. Discernment. Pag sinabi yung discernment, it is the ability for you to identify fake, slightly fake. Alam mo yan? Yung peke at mukhang peke. Nakakadaya kasi yun. Kasi madali lang i-identify yung mali sa tama. 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 Uy. Ang mahirap, identify mo yung mali at sa medyo mali. Pagandahin natin. Tama at medyo tama. At least yung kahit papaano pa eh. Pero hindi nang totoo eh. Ang problema natin, meron tayong mga nilalaban na mali. Alam mo yan? Mali na nga. Pilit mo pa rin, sa ayaw mo sa gusto, ang kaaway minsan, ginagawa niya ng kaisipan, gumagawa siya nag-weave siya ng mga idea sa utak mo para yung mali, hindi magmukhang mali. Diba, nakipagrelasyon ka sa hindi mananampalataya. Sabihin sa'yo ng kaaway, mali ba magmahal? Di pong ganun eh. Diba, may pangangailangan ka din, diba? Gusto natin ng love. Oh, God is love. Ganyan tayo nadadaya eh. Tatandaan nyo, may permissive will si God. Ikaw naman, twinkle-twinkle yung mata mo. Wala na. Alam nyo, masakit pero yun ang totoo. Hindi porke ako yung nagpipreach dito, maayos na. Kahit akong pastor ay hindi sumusunod sa panuntunan ng Diyos, talo pa rin ako. Naintindihan niyo? Walang sino man ang mas mataas sa salita ng Diyos. Kapatid, it's about time for us, diba, to surrender any fornication, okay? Any adulterous, pwede nating itaas siguro sa ganon. Kasi ginamit din naman yan ni James. Tama? And even si John, ginamit niya rin yan. Na hindi ka pwedeng mabuhay, nakarelasyon mo ang Diyos, tapos karelasyon mo ang mundo. Remember yung parable of the sower?
Yung mga nahulog sa tinikan, nakikinig pa rin naman eh. They know the Word of God, but sadly, meron silang sideline. Meron pa silang di sinusuko. Naglilingkod sila sa Diyos, pero meron silang pet sin. Okay? Meron silang inaalagaan kasalanan. Thinking, naglilingkod naman sa Diyos eh. Nagbibigay naman ako kay pastor eh. Nagbibigay naman ako ng malaking offering. Diyan tayo nadadaya. That is why maraming Kristiyano ang nabubuhay sa pagsuway. Ulitin ko, these are the kind of disobedience na hindi nagdadala at nagpapanatili ng pagpapala ng Diyos. We're not focusing on the blessing. We should focus on our relationship with God. Amen. Ay po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, habang kami ay nagbubulay-bulay ng iba na salita, hayaan niyo po na siyasatin namin ang aming mga puso. OMG! Lahat ang special! Even our lifestyle. Meron ang mga sa aming kalagitnaan. Nararamdaman niya o nakikita niya na malayo po siya sa inyo. Hinihingi po namin masakit po ng puso. Maging huling all of us asking for your mercy, grace, tulungan niyo po kami mga sa ayaw po namin na malayo sa inyo. Kalayo sa inyo, mas masarap matalo sa inyo. Di mahalaga kung may pera ka, di mahalaga kung sikat ka, malakas ka, lahat ng hindi baliwala kung malayo ka sa inyo. Panginoon, maraming pagkakataon na gusto ng kaaway, pagsama. Wala kami magagawa na lumapit sa iyo. Sapagkat sa iyo, wala ang kalikasan. Sa iyo wala ang kaligtasan. Kaligtas na Panginoon. Sa iyo, wala sa kasalanan. Itiningin po namin na iligtas niyo po kami sa aming mga sarili. Upang sa iyo, ay lumakad kami. Napatayin namin ang aming sarili. Help us to mortify this body, O God, so that we may follow you. Minsan, Panginoon, hiningi ko po ang iyong biyaya, ang patuloy na managana. Hiningi ko po ang lahat ng ito. Ang salamat po sa mensahe na iyong pinahatid sa amin. Muli, papuri, pasasalamat ang binabalik namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.